So mga par, prangka nga po na sinabi ng Vatican trainer na si Robert Garcia na meron siya pagdududa sa bakbakan kung magawang manalo ni Ryan Garcia kay Mario Barrios. Pabor daw siya mga idol na manalo si Ryan, pero hindi na daw siya magugulat mga boss kung mananalo din si Barrios. Kung sakaling ganun daw ang galaw na pinakita ni Ryan sa laban nito kay Romero, delikado daw ito sa bakbakan mga idol. Marami daw ang nagmamaliit sa kakayahan ni Barrios dahil hindi ito nanalo sa bakbakan. Kalaban ng 46 anyos na Manny Pacquiao, pero hindi daw alam ng karamihan mga idol na ibang level daw ang husay ni Pacman. Sabihin man daw natin na may edad na ang Pinoy, pero still si Pacman pa rin daw ang kalaban ni Barrios. Isa daw ito sa mga GOAT ng boxing at nakuha pa rin ni Barrios na maging draw ang resulta ng laban. Kaya masasabi ni Robert mga boss na delikado pa rin talaga kalaban ng WBC champion kahit maraming advantage si Ryan Garcia sa bakbakan. Live exclusively on DUZONE. Prangka naman po na sinabi ng Japanese monster na Naoya Inoue sa kanyang panayam kung saan tinanong ito mga idol kung sino daw ang pinakamahirap na laban ang pinagdaanan nito sa bakbakan. Ano yan ni Inoue mga boss? Obvious naman daw kung sino ang nagbigay talaga sa kanyang tinik sa bakbakan. Walang iba kundi ang unang laban nito sa ating Filipino Flash noon nito Donaire Jr. Hindi daw ma-imagine ni Inoue mga idol ang pinagdaanan nito sa laban sa Pinoy Legend. Sa laban daw nito kay Flash, nalaman ni Inoue na hindi pala madali maging kampiyon sa boxing sports. Doon daw siya nakaranas ng maraming punishment na hindi pa nito natanggap sa kanyang buong karera sa boxing sports. Nagumpisa daw ang kalbaryo ni Inoue mga idol nung nabitakan nito ng kilay ni Donaire sa round 2 pa lang. Umpisa na daw yun mga idol. Kinabahan na daw si Inoue dahil nakaranas daw ito ng double vision. Hindi daw isang Donaire ang nasa harapan nito. Dalawang Donaire daw ang tingin nito sa Pinoy. Hindi daw nito alam mga idol kung sino ang lalabanan nito na Flash dahil sa hindi na normal ang kanyang paningin. Pero nagpapasalamat pa rin daw si Inoue na nakuha pa rin nito ang panalo sa bandang huli at na-survive nito ang bakbakan sa Pinoy Legend. Well, pinuri man ni Inoue mga idol ang bagsik ni Flash sa bakbakan, pero bilib tayo sa bagsik talaga ni Inoue. Kung mga ordinaryong fighter lamang mga idol ang nasa katayuan ni Inoue, sumuko na kaagad ito sa laban matapos ang double vision ni Inoue at cut nito sa kilay na parang tatlo na ang mata nito, pero nakipagwasakan pa rin ito sa legend na si Donaire sa bakbakan. Marami na tayo nakikita ng mga boxer mga idol na pag may problema sa paningin susuko kaagad, kagaya na lang kay Robeisy Ramirez sa laban nito kay Rafael Espinosa. Napuwing lang ito sa mata mga idol. At ang latest nga dito mga boss, dito naman sa laban ni Michael Sarapa kalaban ng kapatid ni Temso na si Nikita Su na nasagi lang ng ulo ni Su. Ang kilay ni Sarapa sa round 2 nag-quit kaagad ito sa bakbakan. Dito natin malalaman mga idol kung anong tapang meron si Inoue. Hindi talaga nagkakalayo si Inoue at Manny Pacquiao mga idol. Nauna na kasi nangyari ito kay Pacman sa laban nito kay Broner kung saan round 2 pa lang na-injury kaagad ang mata ni Pacman, pero imbis na sumuko sa bakbakan mga idol, binugbog pa nito ng pinong-pino si Broner.